So magandang araw sa inyo lahat yan, mga idol. Kumusta? Welcome back sa aking channel NCMX Vlog. So pasensya na mga idol, ngayon na tayo nakapag-upload muli. So ngayon meron akong i-share sa inyo tungkol sa isang control ng isang water pump para may protection yung ating water pump, guys. I-share ko po sa inyo kung paano ito gumagana at paano ito gagawin. Ayan. So sana makatulong ito sa inyo, guys. Nandito po siya. So ito po siya, guys. At ito po ang kakailanganin natin. Una, ito ang ating box. Ito po yung box. Tinatawag na control box. So sa ilalim nito, sa loob, meron po tayong makikita na ito. Una, itong breaker. So itong miniature lang na breaker, MCB. So tapos ito magnetic contactor. Ito yung floatless level switch, at may nilagay din tayo na timer delaying timer. So itong timer delay, ito po yung magdi-delay ng time na pagpasok ng kuryente, guys. Hindi siya agad papasok dito sa mga devices. So magka-count muna siya ng 10 seconds yung sinit natin, kasi 10 seconds lang yung full niya. Pwede mong i-adjust sa 5 seconds. So ngayon, pagkatapos ng 10 seconds, mag-o-on to, tapos papasok ang kuryente dito sa mga devices niya. Nilagyan natin nito kasi mayroong time minsan yung electricity provider natin ay biglang mag-cut, bilang papasok tas mawawala. Yan yung patay scene, di ba? So delikado po yung ating mga devices dito kapag ganun, at lalo na sa ating motor. Kaya itong timer delay, yun yung magdi-delay ng kuryente na hindi papasok agad sa ating mga devices, lalo na sa ating motor. So yun yung purpose nito. Tapos itong floatless level switch, ito po yung gagamitin natin para magdi-detect ng level ng tubig doon sa ating balon at saka sa ating tangke, sa overhead tank. So itong floatless level switch, i-detect niya yung level ng tubig sa ilalim ng balon. At siyempre hindi yan gagana kapag walang mga detector doon. Yung mga magdi-detect ito po yan. So tatlo. So ito po yung mga sensor. Ito po yung tinatawag na electrodes. Ito yung ilulubog natin sa tubig at magdi-detect ng tubig kung maubusan or dadami ba. Ayan. So ito tatlo to. Itong kulay magkaiba. May pula, may dilaw, at saka may blue. So itong dilaw, guys, ito yung nagsisilbing ground. Ito yung pinaka pinaka ilalim, yung tinatawag na lower level. Tapos sundan itong pula. Yung pula, guys, ito yung magdi-detect ng level na pinakamababang level ng tubig. Itong ground, ano lang to, magsisilbing neutral. So itong pula talaga, ito yung magdi-detect ng level, pinakababang level ng tubig. Kapag hindi na to na kalubog sa tubig, kusang mamamatay yung ating device dito sa ating control box, lalo na ang magnetic contactor. Magsa-set off yung ating magnetic contactor, siyempre wala nang kuryente na dadaloy papunta sa ating electric motor. Ngayon, ito namang isa, blue, ito yung magdi-detect sa pinakamataas na level. Ayan. Ngayon, yung tubig, ganyan siya, guys, yung distansya niya. Itong ground at saka pula, pwede mong pagsabayin lang, yung parehas lang. Pwede ring
konti lang yung distansya nila. Pero itong isa, yung blue, ito yung magdidetect ng mataas na level ng tubig. Depende sa inyong setup. Pwedeng 1 meter ang distansya nila, pagkatapos ng 1 meter ay lulubog na siya ng tubig. So magdidetect na siya ng tubig. Kapag nakalubog na siya, masisense ng ating floatless level switch at mag-on siya, tapos i-energize niya yung ating magnetic contactor. So itong ating susubukan mamaya guys. So ito yung purpose nito sa ating floatless level switch. Ngayon ito namang magnetic contactor. So kailangan talaga may magnetic contactor guys, dahil dito kukunik natin yung supply papunta sa ating mga motor. So, kasi ito yung malaki yung load niya. Ito yung load side at ito naman yung line side. So dito niyo ipapasok yung mga wire na nanggaling sa ating mga devices at sa galing sa breaker dito sa ating magnetic contactor. So itong side naman, ito yung load papunta sa ating motor. Ayan, dalawang wire lang yung ating ilalagay yan dyan. So bali tatlong terminals to, kasi 3 piece to guys. At ating samantalang ating ginagamit ito ay single piece lang. So dalawang ano lang yung gagamitin natin. Terminal, pili lang kayo dito. So sa akin dito sa magkawilang tabi dito. So ngayon yun yung purpose sa ating magnetic contactor. So ito may last breaker. So siyempre may breaker, no? Ito yung nagko-control kapag mayroong mga troubleshoots. Magto-troubleshoot sa may mga papalitan dito. I-off lang natin itong breaker na ito. So yun. Ngayon meron din tayong nilagay na mga indicator. Dalawang indicator lang ito. Bulb natin, pula at saka green. So yung pula guys, yan yung indicate na walang tubig. Kapag walang tubig na mahigop yung water pump natin, mamamatay yung ating motor, tapos iilaw to guys. Ngayon naman itong berde, yung green, kapag napupuno, dumadami na yung tubig, tapos nasisense na ng ating magnet, ng ating floatless level switch, mag-iilaw to kapag aandar na naman yung ating motor. Ayan, mag-iilaw to siya. Ayan o, nandito sa kabila yung setup. Ayan, nandyan siya. So yan yung wire niya guys, punta doon sa ating floatless level switch. So ayan, yun yung ating mga gagamitin. Tapos siyempre may motor tayo. Ayan, may motor tayo guys. Ayan, dito. Ayan, ngayon susubukan natin na i-on. So ito guys, saksak lang muna to kasi nagdi-demo lang tayo. Saksak ko muna dito. Pag saksak ko dito, mag-iilaw yung ating floatless, yung ating timer delay. Ayan o, iilaw siya, pula. Magka-count yan ng 10 seconds. Yan, i-click. So nag-i-energize na yung ating magnetic contactor. Yan yan. So nag-iilaw na rin yung ating floatless level switch. So yung ating floatless level switch, nag-aabang na yan. So ang nag-iilaw dyan, kasi walang tubig na nasisense yung ating mga sensor. Ayan o, kasi nandito pa. May ilaw dyan ay pula. Ayan o, ayan, pula yung umiilaw. Ngayon lulubog natin, may tubig tayo dyan, nandiyan sana. So tingnan natin mabuti
Ayan. Okay. Ito. Ilulubog natin. Kunwari, may tubig na. Tumataas na yung level ng tubig ng ating balon. Ayan na. Ilulubog natin. Kapag nakalubog na itong mataas na level, mataas na sensor, under to, mag-on yung ating device sa loob. Mag-energize ng ating magnetic contactor, simply under yung ating motor. Ilulubog ko na guys. Yan. So, under yung ating motor. Ngayon, naubusan ng tubig. Yan. Unti-unti. Pag hindi na nakalubog yung ating middle sensor, ayan, mamamatay din siya. Ayan, tataas naman yung level ng tubig. Ayan. So, nagpa-pump na naman yung ating water pump. Ngayon, naubusan na naman ng tubig. So, stop rin ang ating water pump. Ayan. So, pabalik-balik lang to guys. Ayan. Nagdidepende ito sa tubig. Level ng tubig. Ayan. Walang tubig. Meron. Ayan. Wala na naman. So, ayan siya guys. Ganyan itong ating ginagawang control box. So, bali ito ang nagpo-protect ng ating motor para hindi siya masunog guys. Kasi madalas dito guys sa amin, yun nangyayari dahil hindi na lagyan ng ganito. Hindi na malayan na under yung ating ng kanilang motor ng water pump. Hindi na pala humihigop ng tubig. Kaya yun, umiinit. Umiinit kasi ito guys kapag walang mahigop na tubig hanggang sa hindi na mo namalayan, masusunog talaga siya guys. Kaya yan at ang ating ginagawang control box. So ang madalas na mas magandang gamitin dito guys ay yung submersible pump. Yung submersible pump guys na pang deep well, yun yung maganda na gamitan nito. Kasi itong surface minsan may mga pagkakataon na hindi siya protect kasi may foot valve. May nagamitan to ng foot valve. Ngayon kung foot valve yung magluloko, yun yung problema. So hindi na siya cover dito sa ating control box. Kaya itong ginagawa natin ay pang submersible to guys. Okay, sana may natutunan kayo kahit kunti guys. Maraming salamat sa inyong panonood. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lang muna itong video. Sana may natutunan kayo guys. Maraming salamat. Bye.